Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Una at higit sa lahat, saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa ngayon na pag-uusapan na sa mga kanto, sa mga eskinita, sa mga bahay malalaki o maliliit, ang hinggil sa Pasko. Narinig na natin ang mga awiting pamasko. Ano nga ba ang tunay na diwa, kahulugan at ang dahilan bakit mayroon tayong tinatawag na Pasko? Ang Pasko ay ang paglumita ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sa kalendaryo ng ating simbahan, ang panahon ng Kapaskuhan ay tinatawag na Season of Advent, panahon ng Advento. Ang Advento nagmula sa salitang Latin na Adventus, pagdating. Sino ang dumating? Ang ating Panginoon. Ang Panginoon Hesus, ang tunay na Diyos, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad o Holy Trinity na nagiging tunay na tao. Pagdating ng ating Panginoon. Sa katunayan, batay sa ating mga pag-aaral, sa ating pagbabasa ng banal na aklat at iba pang spiritual na mga babasahin at sa mga turo ng Simbahang Katolika, ating napag-aralan at napag-alaman na ang Adventus ay nagmula sa salitang Latin na pagdating, pagdating ng ating Panginoon. May dalawang pagdating ang ating Panginoon. Yung tinatawag natin kanyang first coming o unang pagdating at second coming ang pangalawang pagdating. Ang unang pagdating tapos na, naganap na. Atin na lamang ipinagdiriwang taon-taon sa pamagitan sa simbahan sa tinatawag nating Season of Advent. Ang unang pagdating ng ating Panginoon ay binubuo ng kanyang kapanganakan. Yan ang Pasko. Ipinanganak si Jesus. Ang tunay na Diyos, naging tunay na tao. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagiging tao si Jesus sa sinapupunan ni Birhen Maria. So ang kanyang unang pagdating, balikan natin ang kanyang kapanganakan, ang kanyang pasyon, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo na nakapago sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit. Saan ngayon siya ay nakaluklok o nakaupo sa kanan ng Ama. Yan ang kanyang unang pagdating. Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon ay ating pang hinihintay. Inaasahan ng sanlibutan. Ngunit walang nakakaalam, walang nakababatid kung kailan at paano darating ang Panginoon sa kanyang second coming o sa kanyang pangalawang pagdating. Sa kanyang pangalawang pagdating, dito ay hahatulan niya tayo, buhay man o patay sa kanyang pagdating, tatanggap ng muling hatol. At dito nga, kung matatanggap natin ang ipinangakong kalwalhatian na walang hanggan sa kaharian ng Ama sa langit, kaya tayo'y itatapon sa impyerno. Sapagkat bata sa ating kaalaman, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ipunin niya ang lahat, patay man o buhay,
Ang iba ay kanyang ilalagay sa kanyang kaliwa at ang iba sa kanyang kanan. At doon sa kanyang kanan, kanyang sasabihin, "Halik kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Isasama ko kayo sa kanyang kaharian sa langit." At doon naman sa kaliwa, kanyang sasabihin, "Lumayo kayo, kayong mga kinamumuhian ng aking Ama. At doon kayo sa walang hanggang kaparasuhan sa apoy sa impyerno." Sa madaling salita, langit at impyerno ay doon. Doon mapupunta ang ating mga kaluluwa. Doon tayo mapupunta. At andun sa kanan nagtanong sa kanya, "Panginoon, paano ba mapasamin ang langit?" At ang sabi ng Ama, ang sasabihin ng Panginoon, "Ako'y nagugutom. Ako'y nagugutom, pinakain niyo. Nauuhaw, pinainom niyo. Nakahubad, dinamitan niyo. Nag-iisa, pinanggap ninyo. Nagkasakit at nakakulong, dinadalaw ninyo." At tinanong sa muli, at tatanungin sa muli, "Panginoon, kailan nangyayari ang iyong sinasabi na ikaw ay nauuhaw, pinainom namin, nagugutom, pinakain, nakahubad, dinamitan, nagkasakit at nakakulong, dinadalaw namin. Paano at kailan paano mangyayari, Panginoon?" At ang sabi ni Jesus sa kanila, "Ang anumang pagawin ninyo ito sa pinakamababa o pinakaama ninyong kapatid, ginagawa ninyo ito sa akin." At doon naman sa kaliwa, siya ay tatanungin, "Panginoon, kailan ka nauuhaw? Pinainom namin, nagugutom, pinakain namin, nakahubad, ginamitan namin, nag-iisa, pinatuloy namin, nagkakasakit at nakukulong, dinalaw namin. Paano at kailan ito nangyayari?" At ang sasagutin ito ng Panginoon, na kung ito ay hindi niyo ginawa sa inyong kapwa, lalo na sa pinakaaba, sa pinakamababa, hindi ninyo ito ginagawa sa akin. Sa madaling salita, ang ating kaligtasan o ang ating kapahamakan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon ay masusukat sa ating gagawin sa ating kapwa. Kung tayo ay magiging mabait, matulungin, maawain sa kapwa, sa mga aba, sa mga duka, ito ay ginagawa natin sa Panginoon. At kung hindi, kung kabaligtaran ng ating ginagawa, ganun din para sa Panginoon. Sa madaling salita, ang ating kaligtasan o ang ating kapahamakan, ating mapag-aralan at mapangalagaan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdating ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Saan hahatulan niya tayo, patay man kung buhay? Mga kagabay, saan ba tayo? Ano ba ang pipiliin natin? Dapat lang, magiging karapat-dapat tayo sa pagdating ng ating Panginoon, sa kanyang muling pagdating, na ating gunugultiya ang unang niyang pagdating sa panahon ng Kapaskuhan, sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kanyang kamatayan, sa muli ng pagkabuhay, at sa kanyang pag-akyat sa langit, saan nandoon sa ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama. Naghihintay na lamang tayo ng kanyang pangalawang pagdating, na dapat natin paghandaan, sapagkat walang nakakaalam, walang nakakabatid, sino man sa atin maliban sa Diyos.